Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, si Saldico, ayon kay SILG Jun Vic Rimulya, may depression na daw. May depression. Bagay, hindi malayong mangyari talaga yan. Ah, Usapan natin 'to mga kabunyog. Si Saldico, pinaniniwalaang nasa Portugal. Kasi 10 years ago pa, siyempre maraming pera si Saldico. Kumuha siya ng Portuguese passport. Meron kasi silang tinatawag na golden visa, eh. 'Pag may pera ka, halimbawa kung ilang thousands na ano, halimbawa 150,000 euro. 'Pag mayroong pera ka ta's i-invest mo doon ng negosyo sa Portugal, bibigyan ka ng golden visa, bibigyan ka ng Portuguese passport. Para kang ano ka na, citizen o national ng ano, ng Portugal. Kaya ano, may citizenship, may passport ng ano, ng Portugal itong si ah, Saldico. At ayon kay SILG John Vic Rimulya, mino-monitor nila ang mga galaw nito nandun sa isang exclusive, mamahaling subdivision, parang Forbes Park kung sa atin. Mahirap talagang pasukin. Mahirap pasukin, gwardyado. Kaya lang, ang napapansin daw, hindi na lumalabas. Hindi na lumalabas si Saldico mula nang malaman na nandun siya sa Portugal, na mino-monitor na ang galaw niya. Hmm, Hindi na lumalabas, parang nag-self-seclusion. Sariling pag-ano, seclude na siniclude niya yung sarili niya, in-isolate niya sa iba. Nandun lang siya sa loob ng mamahaling subdivision sa Lisbon, Portugal. At ang pagtaya nila, parang ano na daw ito, nadi-depress na kasi mayaman ka, sobrang yaman ka, hindi mo naman ma-enjoy yung kayamanan mo, hindi ka nga makalabas dun sa gated, sa exclusive na subdivision na yun, eh. Kasi mino-monitor na ang bawat galaw niya. Kaya ayon kay SILG John Vic Rimulya, bagamat mayaman, mapera, exclusive na subdivision yung pinag-aanuhan niya doon, pero hindi niya rin ma-enjoy kasi hindi niya kasama ang pamilya niya, limitado na ang galaw niya, hindi na nga daw kumakain sa labas. Doon na lang talaga parang nag-impose ng self-seclusion. Ayon kay SILG John Vic Rimulya, may depression na daw ito. May depression na. Sabagay ganyan din yung nangyari kay ganyan din yung nangyari kay kanino 'yan? Kay dating DPWH si Cabral, eh. Ay 'di ba? Nagkaroon din ng depression. Nag-aano na siya ng ano, umiinom na siya ng antidepressants, 'no? Kasi ano nga naman, kahit marami kang pera, bilyon 'yan, ang dami mo namang problema. Hindi mo rin ma-enjoy. Hindi mo ma-enjoy. Ayaw din niya siyempreng makulong. Ayaw niyang bumalik sa Pilipinas makukulong katulad ni Kibuloy. Tulad ngayon ni Bong Revilla, namo-monitor niya yan, sigurado ni Saldico. Namo-monitor niya yung nangyayari kay Bong Revilla. Namo-monitor niya rin na may mga kaso na sila. Siya, may kaso na siya. At sasampahan na rin ng kaso si Villanueva, sila Estrada, susunod na yan. So alam na ni Saldico, sa susunod na mga araw, marami pa silang makakasuhan diyan. 'Pag nakulong sila, kaya niya ba yung nakakulong doon sa kulungan? Pinakita siguro yung kulungan ni Revilla, eh. Walang VIP treatment. Kaya naiisip ni Saldico, ano nang gagawin niya? Hanggang na lang ba sa susunod na mga araw, buwan, taon, dun lang ba siya sa loob ng compound na yon? Kaya nagkakadepresyon na. Malamang totoo naman yung sinasabi ni SILG Jun Vic Rimulya, nagkakadepresyon na yan si Saldico. Kasi nakikita niya yung mga nangyayari sa Pilipinas. 'Pag umuwi siya sa Pilipinas, gano'n din ang mangyayari sa kanya. Kulong siya at makukulong siya doon sa kulungan ng mga ordinaryong preso, PDLs. Hindi man lang siya kaka-enjoy ng ng mga pribilehiyo. Wala na yung mga PNP custodial facility. Oh.
Kaya niya ba yun? O yun, naiisip ni ano yun. Ayaw niya siyempre. O kaya lang hanggang kailan siya magtatago sa Portugal. Sa ngayon, ano, nakakaya niya pa doon. Pero alam niya rin na namomonitor na siya. Ayaw niya ring lumabas kasi 'pag lumabas siya makikilala siya, masusubaybayan siya. Kaya lang naiisip na rin ni Saldico 'yan. Hindi panghabang, panahon makakapagtago siya sa Portugal. So ano nang mangyayari sa kanya? So ang gumugulo sa isipan niya ngayon, parang katulad ng gumugulo rin sa isipan noon ni dating DPWH si Cabral, depression 'yan, depression, matinding depression 'yun. Sabi mismo ni Isael Gideon Vicremulla, matindi na ang depression ni Saldico. Pero Mhm. ano po yung information exactly? Well, parang masama na daw ang parang may depression, gusto Mhm. niya nang bumalik. Pero again, it's nothing we can expound on kasi ano siya, third-hand information eh. So, hintayin natin ma-develop pa. Pero Tapos report ko. how are you treating this information? Paano nyo tinatrato itong informasyon na ito? It's Secretary? third-hand as far as we are concerned. Mm. So, hindi pa siya A1. Pero, it's worth looking into. Kahit nga yung mga anak ni Saldico, maano na, iba na yung mga mensahe sa kanilang ama. O di ano, nakakarating din yan kay Saldico. Kumbaga, ang yaman-yaman mo, sobrang yumaman ka. Kung dati ka nang mayaman, lalo ka ngayong yumaman, pero ang dami mo namang problema ang kinakaharap. Ha? Pati mga pamilya mo, damay na dyan, yung mga anak mo, asawa mo. Oh, hindi na siya makagalaw. Hindi niya ma-enjoy ang kanyang kayamanan. Kaya lang ayaw rin naman niya magpahuli. Ayaw niya namang makulong. Hindi niya kaya yun. Ha? Kaya lang hindi rin siya pwedeng magtagal sa Portugal. Alam niya darating ang time. Isusurrender siya ng Portuguese government. Alam niya yun. Kaya yung mga bagay na yan, yan yung bumabagabag sa isip ni Saldico. Kaya nagkakadepresyon. Ayaw na ngang lumabas eh. Parang takot nang lumabas. Oh. Hindi naman yung pipilitin ng gobyerno. Hindi naman pwede yan kasi may sovereignty ang Portugal. Pero lalakarin ng gobyerno yan na makausap ang Portuguese government. At alam ni Saldico, hindi siya magtatagal. Kaya siguro may mga feelers na ngayon. May mga feelers nagpaparamdam na daw. Kaya lang sabi naman ng abogado, si Roy Rondain, hindi raw yan totoo. Siya lang daw ang spokesperson o tagapagsalita ni Saldico. Ito naman si Roy Rondain, hindi niya naman kayang dipinsahan yan ng habang panahon yan si Saldico. Tingnan niyo yung mga abogado ni ano, Atong Ang, may nagawa ba? Eh di ba wala? Oh, wag nang magmayabang si Roy Rondain. Wag na siyang magmayabang. Hindi sa lahat ng panahon kaya niya yang dipinsahan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.